Una po sa lahat, magandang gabi po, no? Maulang gabi na, no? Tanong ko lamang sa inyo po, kayo ba'y nahihirapan magtiwala sa isang tao sa panahon niyo? Opo, dahil po ay madami po ngayon mga taong ano po, tawag dito po. Kung ari po, yung isang pong tao, mahirap po. Parang ibabasyo po kagad ang isang tao. Ayun po, tas ano po, kung ari po, sarili ko pong kaibigan, mga pinagkakatiwalaan ko po. Pero may nalalaman din po ako na parang binabaksab na po ako, ganon. Kahit po, yung tao na pong yun, ayun po yung pinagkakatiwalaan ko. Buong buhay, pero ayun po pala yung sisira sa akin. Okay. Pero sa tingin nyo kaya, ano ba ang pinakamasakit kapag kayo'y sinaktan kunwari ng isang tao? Ano ba? Sa tingin nyo, ano ba ang pinakamasakit kapag kayo'y sinaktan kunwari ng isang tao? Mawala ng tiwala, iwanan ka ba sa ere, lokohin ka? Ano kaya mas masakit sa'yo pag kayo'y sinaktan? Ano po ulit? Ulitin ko ang dahan-dahan, no? Apa. Sa tingin nyo kaya, ano ba ang pinakamasakit kapag sinaktan kunwari kayo ng isang tao? Iba'y mawala ng tiwala, iwanan ka ba sa ere, lokohin ka ba? Ano kaya pinakamasakit? Para sa akin po yung tiwala. Bakit? Lalo na po sa mga magulang po. Kumari po, may nagawa ka pong mali. Kumari po, kumupit ka po, parang yung magulang ko po, mawawala na po ng tiwala sa'yo. Kasi po, once na nakagawa ka po ng isang maling bagay, parang magdududa na po kagad. Pero pag gumawa ka po ng tama, parang baliwala lang po din yung basta po gumawa ka ng isang pagkakamali. Oo. Sa tingin mo ba, nagbago na ba ang buhay ng mga tao? Nagbago na ba ang ugali nila? Para sa akin po, hindi pa po. Bakit? Kasi po, depende pa din po kasi yan. Sa mga panahon po kasi ngayon, madami pong mga taong ano po, tawag dito. Parang kulang po sa mga pag-iisip. Kung ano po, yung mga mayayaman po, sila pa po yung mga nang-aabuso. Oo. Kasi yung mga mahihirap po, ayun po yung mga, may mga matatalinong utak na mas sinutulungan po yung ibang kapwa. Kaysa po doon sa mayaman po na, mayaman nga po, pero di naman po natulong sa kapwa natin. Kasi sila po yung nakakaangat, pero sila po yung nang-aabuso kaysa po sa mahihirap. I see. Pero ito po sa inyo, no? Kung kayo po ay mabibigyan daw ng pagkakataong bumalik sa dati, ano bang gusto mong ma-look forward? Yung dati, yung para sa tingin mo, walang problema, yung parang maayos. Ano kayang gusto mong balikan dati? Para saan po, yung bata po ako. Bakit? Kasi po, nung bata po ako, wala lang po ako iniisip. Kundi po maglaro lang po. Kasi po, hindi pa po ako mulat sa buhay po nun. Siyempre po, bata pa po. Ang isip ko po yung puro laro lang po, yun lang po. Sabay, siyempre po, ang ano po, tawag dito. Ito po kaya. Sige lang. Ito po kayo. Kapag paano po, pressure po ng magulang. Ganun po. Kumari po, ngayon po, matatanda na. Parang pipili na po ng kurso. Yung mga ibang magulang po, parang pinipilit po yung batang na ayun po yung kuning kurso kasi nga po, ayun po yung gusto ng magulang. Pero nung bata po ako, wala, inaayaan ka lang po, pinapakain na po, ganun. Okay. Sige, ganito po, no? May iba mga kainto na tanong, mas madali po ito, pero sunan po ito, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Para sa akin po, hindi. Kasi sa panahon po ngayon, para sa akin po, wala pong isang mabuting tao eh. Kung ilalagay natin sarili daw natin, kung tayo mabuting tao, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Para sa akin po, ano lang po, sa kalahati lang po. Mga Kasi 5. madami rin naman po kasi akong nagagawa mali at tama. Kaya di ko po masasabi na, ano po, perfectong tao po. Kaya sabi nga po nila, walang perfectong tao. Pero kung ganoon man, para sa iyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Para sa akin po yun, natulong po sa kapwa. Ganun po. Para sa akin po, ayun po ang mabuti. Tsaka hindi po masyado gumagawa ng masama. Kasi po, sa panahon po ngayon, kahit po sabihin mabuti po ako, ano po ako, mabuti. Pero may nagagawa pa rin po ako masama. Kaya di ko rin po talaga masasabi. I see. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po. Pero pag search kay Google, pag hindi mo lang isang salita, nagagawa niyo lagi? Opo. Okay, bigyan ko kayo ng konting kalaman, no? Konting trivia, no? Sabi sa dictionary daw, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala ka daw ginagawang mali, wala ka daw ginagawang kasalanan, at wala ka daw siyasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibig sa tanong,
kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yun nga po ang problema, lahat po tayo guilty, kasi yan po matututo na isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya? Ballpen po. Mga ballpen. Makangopya minsan ng exam or quiz, naranasan mo na rin. Nung bata po ako. Yung bata, no? Imagine nyo, kunwari nandyan lang yung police station. Kunwari lamang, no? Kunwari nandyan lang yung police station sa tabi. Nandyan lamang. Sa totoong buhay, lahat na tayo nasa kulungan na. Kasi doon pa lamang, may trust issue na ang tao sa atin. Kasi maliit na bagay, natutukso na tayo eh. Ano pa kaya ako sa malaking halaga? Kaya sa totoong buhay, ubos po tayong talaga. Sa totoong buhay lang talaga. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na magalit isang tao? Kayo ba ay nakaranas na magalit isang tao? Opo. Nawawala ba ang stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Masala pong tumitindi. Siyempre, imagine mo, kunwari, sinasaktan ka ng isang tao. Siyempre, kaloko namang sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo manuntok ng tao, pero Di sa po isip magawa. lamang. Hindi mo siya gagawin, pero sa isip lamang. Yun nga lang, may sinasabi po, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang sa gawa, sa salita lamang. Tumama na sa puso ng isang tao. Kaya nga may nasasaktan kapag na-offend, di ba? Yun nga lang, lahat tayo dito ay guilty. Ito po, nagagamit di ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, yan, halimbawa naulan, bigyan kayo nadulas, wag naman sana, na pa-OM, alam mo na. Hindi po. Pero familiar ka doon. Opo. Okay, mabuti po kung gano'n, no? Kasi ganito lang yan eh. Halimbawa, mahal mo ba nanay mo? Opo. Di ba? Halimbawa, naglalakad ulit kayo kunwaring ganyan, medyo madulas. Ibigay ka nadulas kunwari. Instead na pangalan ng Panginoon ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman sa paglakad mo. Yung OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Panggulit lamang? Sa akin po, hindi po. Bakit? Kasi po, parang nadadamay din po yung isang tao kapag po sinasabing gano'n nga po. Para po, madalas, gawa po yung mama, gano'n po. Oo. Kasi kaya hindi din kayang gawin yan kasi nakakabastos naman talaga yun. Disrespect yun. Mabuti hindi nyo ginagawa yan sa Panginoon kasi may mga tao po pag nagulat ay parang minumura mo na kagad ang Panginoon. Parang bang Diyos ko. Oo, yun yan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, may mga tao pong guilty po talaga dyan. Okay, lilinawin ko po, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko inuhusgahan, kasi yung tanong na yan ay parehas po sa bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot at tayo po ihaharap sa judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent pa kayong tao? Para sa akin po, innocent po. Kasi nakaharap na po tayo kay Lord din. So kahit may nagawa kang kasalanan, innocent ka pa rin. Ayun lang. Pero naniniwala po kasi na lahat po ng kasalanan natin, parang pinapatawad po tayo ni Jesus. Kaya thankful. Kaya ang katulad nga po ng nung muli po nabuhay si Jesus para po sa atin. Kasi po, may nagawa po tayong kasalanan. Sinalan niyo po lahat. Sabay muli po siyang nabuhay. Kaya naiintindihan ko. Pero sa tingin nyo, saan kaya kayo pupunta kapag kayo namatay kunwari? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong naman po. Para sa langit. Sa langit pa rin. Okay, parang ganito lang yan. Bigyan ko kayo na mabilis na halimbawa. Halimbawa, isipin natin may isang kriminal. Kunwari lang nauli siya ng pulis dahil siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Tapos, nung siya ay nahuli, siya ay dinala sa korte at siya ay, ganito sasabihin niya sa judge. Judge, mukha po akong inosente dahil ako po humingi po ng kapatawaran, baka naman po mapatawad niyo po ako sa nagawa ko pong krimen. Pero sabihin ng judge, kalokohan yan kasi isipin nahuli ka na nga mayroong akto ng pagnanakaw. Sa madaling salita, kailangan ng pagbayaran ng kriminal ang nagawa niyang kasalanan, kailan talaga siyang itapon sa kulungan kahit ano pang paliwanag niya. Tama po ba? Opo. Ngayon, ito po kasi ang problema. Yang sinasabi ko po ay parang ganyan din po ang sinasabi ng Biblia. Nasabi sa Bible, ang mga tao pong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karin ng Diyos kung hindi
itatapon po sa nagabagong apoy o impyerno. Simple lamang, tanong ko lang po sa inyo. Kayo ba ay nag-alala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa hell mapupunta, pero hindi lang po kayo, lahat po tayo, kasi may nagawa tagatayong kasalanan sa harap ng Panginoon, magaan o mabigat. Kayo ba ay nag-alala sa sinasabi ng Bible? Asan po hindi po eh. Bakit? Kasi po, ayun nga po, example na po na parang sinalo po ni Jesus ng sinalo po na Jesus po ng kasalanan natin, tapos mali po siyang nabuhay. Ayun po. O, naiintindihan ko naman. Pero tanong ko lamang, sa tingin niyo ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Kahit para sa akin, hindi po. Bakit? It's not. Ang hirap. Bakit kaya ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling? Siguro po si Jesus po ay hindi po, tawag dito? Hindi po gumagawa ng kasalanan. Dahil parang siya, katulad po natin, kasi si Lord po, parang siya po yung, tawag dito? Wait lang po. Parang siya po yung inspiration natin na wag po maggumawa ng mali, wag po magsinungaling, ganun po. Actually, yung sagot mo tama. Kasi kung ang Panginoon po nagsisinungaling, wala na tayong pagbabasehan talaga. Walang batas, walang standard. Abay, kaguluhan na yan. Sa tingin mo, makakapagpahinga pa kayo dito sa lugar na to, di ba? Halimbawa, kasi magulo, di ba? Kaya po ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling kasi po ang Panginoon ay may isang salita. Mabuti man yan o masama na balita, hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Una pa rin sa lahat, ang Panginoon, hindi siya ang promotor ng kasalanan kung hindi tayo pong gumagawa ng mali. Pangalawa, hindi siya nang tutukso ng tao na gumawa ng kasalanan. Sino nang tutukso? Tayo. Tayo po. Tayo. Kaya ang totoo, Okay. yun nga, kaya ang totoo talaga, lahat talaga tayo ay guilty talaga. Sa ito gusto po natin, ang Panginoon po ay nagsasabi talagang totoo, lalo na kung ang pinag-uusapan po ay Judgment Day o Impyerno. Whether we like it or not, dapat pa tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik ata kayo dito sa madilim na lugar na to, at bigyan ko na lang kayong ginulat dito. Pero kayo mag-alala, hindi ko man kayo tinatakot. Nagmamalasakit lang. Hindi porket madilim na panahon, nakakatakot. Hindi porket maliwanag, maayos. Hindi. Nagmamalasakit po ako kasi buhay po ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang, mahal niyo ba sarili niyo? Opo. 100% sure? Opo. Kunwari nakagawa ka ng kasalanan, mahal mo pa rin sarili mo? 50-50 na. Nababawasan, no? Hindi po sa Oo. kasalanan. Naiintindihan ko kasi syempre, hindi kasi tayo perfecto eh, di ba? Syempre, kung magmamali mo sarili mo, yung wala kang problema talaga. Kuwari po, example, nakapatay ka, parang pagkinisigil mo na parang... Ay, oo, totoo yun. Kasi ibig sabihin, mabigat yun talaga. Ibig sabihin naman po, ano man na mangyari, dapat pa rin natin mahalin sarili natin. Kasi tayo yun eh. Hindi tayo pinanganak dito sa mundo na to, na parang wala lang. Pag tayo may nagawang kasalanan, wala natin pag-asa. Dahil ang totoo po kasi, dapat ba natin mahalin natin sarili. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo. Bakit? Lahat naman po tayo, natatakot po sa kamatayan. At syempre nga po, iba pa rin po, kapag namatay na, madami po tayo maiiwan dito. Ayun po, madami po tayo maiiwan dito na mga kapamilya po natin, gano'n, para mag-aalala po sa atin kung gagawin mo. Oo. Ang tanong ko lamang, kung kayo mabibigyan daw ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Kunwari. Para sa akin po, ayaw ko pong mabuhay ng mahaba. Ayaw mo ng 100? Ayaw. So, ang gulo-gulo na rin po kasi dito sa mundo. Mabuhay, no? Nakakapagod na din po kasi. Ayun po. Naiintindihan ko naman. Pero kung di naman po magulo, siguro mga 100. Pero alam mo ba, hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Di naman po natin nasabi ang buhay. Totoo. Halimbawa, hindi ko kayo tinatakot, no? Pero wag naman sana, biglang sa gitna ng interview, bigla tayong tamahan dito ng kidnap, di ba? Hindi ko kayo tinatakot. O wag naman sana po, bigla sa pag-uwi nyo, bigla kayong tamahan din ng kidnap, makuryente. Ang dami pong pwedeng mangyari. Pero sabi sa Bible po kasi, lahat talaga tayo ay mamamatay. Hindi lang kayo lahat. Titingnan kasi ng Panginoon, hindi lang yung mabubuting gawa natin, pati ang masasama. Ang masakit nga lang po dito, hindi po nalulugod ang Panginoon sa mga ginagawa nating masama at kasalanan. Kaya ang totoo po talaga, hindi lang po kayo lang pupunta sa hell, pati ako, pati lahat.
Kasi ang mabuti lamang po talaga ang Panginoon. Bakit? Kasi siya yung nagbibigay ng babala sa atin. Pero tayo naman, di tayo nasunod lagi sa kanyang babala. O kahit nga halimbawa, yung magulang natin, di tayo sinusunod. Nagre-rebelde minsan. So parang lumalabas, malaki po ang problema natin pagdating sa kasalanan. Kaya ang totoo, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero, syempre merong solusyon. Alam ko na hindi ko yung sagot nyo kanina, pero meron kasi itong step by step. Para po mangyari po na magbago ang takbo ng kaso, ito na po yung tanong. Narinig mo yung salitang mercy? M-E-R-C-Y. Po? Narinig mo yung salitang mercy? Opo. Ano po sa Tagalog nun? Hindi ko pa alam Tagalog, pero pang naririnig. Pero familiar ka? Opo, familiar lang po. Okay, when you say po mercy, yan ay awa. Narinig yung salita? Mercy? Oo. Alam ko po Murphy. Mercy, M-E-R-C-Y. Mercy, awa. Yung awa. Nahingi ba kayo ng awa sa araw-araw? Po? Nahingi kayo ng awa sa araw-araw? Na? Nahingi ba kayo ng awa sa araw-araw? Depende rin po. Depende, no? Naintindihan ko. Siyempre, kung ano ka ginagawang kasalanan, ba't ka hihingi ng awa? Opo. Pero, kapag po pinag-uusapan natin ay mercy o awa ng Panginoon, yan po ay dapat tayo humingi sa Kanya ng awa araw-araw. Kasi ibig sabihin, yan po ay isang pamamaraan ng paghingi ng tulong sa Panginoon. Inamin natin tayo po ay mahina at tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, alam ng Diyos kaya natin ang Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, dito na po papasok ang talagang tanong. At I think, nasagot niyo na po ito maraming beses, no? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makaalis o makatakas sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa atin lahat-lahat? Sakripisyo po para sa atin. Naniniwala ka doon? Opo. Kasi nasa Bible na rin po. Ayun nga, di ba? Tayo po lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa atin lahat-lahat. Kasi siya po ay nagmamalasakit. Gusto niya kasi na may mga tao makakilala sa Panginoon. Yun nga lang, itong problema. Nung siya ay naging tao, nagbahagi siya ng katotohanan, pero siya ay tinorture ng mga tao, siya ay siniraan pa, binura pa siya, kasi ayaw nila ng katotohanan. At siya ay pinatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Pero, hindi lang siya tao, siya rin yung Diyos. Kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit ikanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya ay ipinako sa krus, namatay, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw. Ibig sabihin, ang kanya pong dugo at ang kanyang katawan ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa libutan. Na kung saan ang kaligtasan po ay wala sa ating mabuting gawa. Ibig sabihin, ang kaligtasan po ay sa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig yung salitang repentance. Po? Narinig yung salitang repentance. Repentance? Oo. Opo. Pero di familiar masyado. Pero hindi ka familiar sa Tagalog. Pag sinabi natin repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Ah? Okay, parang sa sakit. Di ba gusto niyo laging gumaling? Opo. Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to, except yung naulan, kunwari. Di ba? Kasi hindi mo may enjoy yung magandang tanawin, no? So pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yon, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron na lang akong simpleng tanong na lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Hindi po. Kasi tungkol po ito kay, kay Lord eh. So parang talagang Hindi po para magduda pa. Okay. Kasi naniwala naman po ako. Katoliko. Pero nagbabasa ba kayo ng Bible araw-araw? Hindi po. Pero meron kayong Bible? Nakatago lang po. Nakatago. Okay, ganito lang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin mo? Kumakain po. Di ba? Hindi mo itatago ang pagkain, kundi kailangan mo kumain para may sustansya at may lakas. At hindi tayo nagkakasakit. Sana gayon din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw.
Hindi siya pang display lamang, hindi siya yung para ilalagay lang sa bag na lucky charm, hindi. Kasi yan po ay love letter ng Panginoon. Binigyan tayo ng gabay para hindi tayo mapahamak sa buhay na to at lagi tayong dumepende sa Kanya. Dahil ang masamang balita, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo masama, lahat tayo sa hell mapupunta. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Siyempre maganda kung kayo po'y maliligtas at lahat po tayo, kung tayo po talaga ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Repent and faith. Dalawang bagay lang po yan. Isipin nyo naman para pong coin o barya. Head or tails. Familiar ka doon, di ba? Magkadikit po yung dalawa, hindi sila pwede magkahiwalay. So pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, ay check, pwede tayo patuwarin ng Panginoon. Bibigyan tayo ng bagong puso't isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. So wala na katanungan po. Ako po yung nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay dry po. Stay safe. And God bless po sa inyo. Thank you po. Thank you din po.